Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karaingan at kalungkutan. Consumatum est! Alam mo ba na hindi lahat ng pagbabago ay bunga ng karahasan? Minsan, nagsisimula ito sa mga idea, kaalaman, at katotohanan. Ganito ang naging buhay ni Jose Rizal. Ginamit niya ang kanyang talino at edukasyon upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino at magbigay ng pag-asa sa kanyang mga kababayan. Noong muling bahagi ng 1800s ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga Kastila ang Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang walang kalayaan, mataas ang buwis, maraming inaapi, at ilan lamang sa mga Pilipino ang may pagkakataong makapag-aral. Madalas ding paboran ng batas ang mga Kastila at ang mga prayle. Sa pagbubukas ng Suez Canal noong 1869, naging mas mabilis ang paglalakbay at pagpasok ng mga balita at ideya mula sa Europa. Dahil dito, nalaman ng maraming Pilipino ang mga bagong kaisipan tungkol sa kalayaan, pantay na karapatan at mga reforma. Isa sa mga taong naimpluwensyahan nito ay si Jose Rizal. Bata pa lamang si Rizal ay mahilig na siyang magbasa at mag-aral. Nakita rin niya ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino at ang hindi patas na pagtrato sa kanila. Nag-aral siya sa Maynila at kalaunan ay nagpunta sa Espanya. Doon niya nakilala ang iba pang Pilipino na nais magkaroon ng pagbabago sa mapayapang paraan. Sama-sama nilang binuo ang kilusang propaganda. Ang layunin nila ay humingi ng mga reforma at pantay na pagtrato para sa mga Pilipino. Hindi sila gumamit ng dahas. Ang naging paraan nila ay ang pagsusulat at ang pahayagang La Solidaridad. Dito nila ibinahagi ang tunay na kalagayan ng Pilipinas at ang mga pagbabagong nais nilang makamit. Sumulat din si Rizal ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Sa kanyang mga akda, ipinakita ang mga suliranin na hinaharap ng ating lipunan, tulad na lamang ng pang-aabuso, katiwalian, at hindi patas na pagtrato sa mga Pilipino. Dahil sa mga ito, namulat ang mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas noong 1892, itinatag niya ang La Liga Filipina. Layunin nitong pag-isahin ang mga Pilipino at hikayatin silang magtulungan para sa ikabubuti ng bansa. Hindi ito nagustuhan ng pamahalaang Kastila. Dahil dito, ipinatapon si Rizal sa dapitan. Kahit naroon siya, hindi siya tumigil sa pagtulong. Nagturo siya sa mga bata ng gamot ng mga may sakit at tumulong sa pag-unlad ng komunidad. Sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino noong 1896, inakusahan si Rizal na may kaugnayan dito kahit wala siyang direktang bahagi sa pag-aalsa. Noong Disyembre 30, 1876, isinagawa ang hatol na kamatayan kay Jose Rizal sa Bagong Bayan. Inialay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan at sa kanyang paniniwala. Hindi lang doon nagtatapos ang kanyang ipinaglaban. Ang kanyang mga akda ay nagbigay ng inspirasyon sa ating mga Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin natin ang kanyang buhay at ang kanyang mga mahalagang aral na iniwan. Ang buhay ni Rizal ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang kanyang mga aral at idea. Pinakita niya na ang kaalaman, katapatan at pagmamahal sa bayan ay kayang magbigay ng tunay na pagbabago. Sa panahong ito, patuloy pa rin nagbibigay inspirasyon ang kanyang mga isinulat at ang kanyang magandang halimbawa. Dahil sa kanyang tapang at pagmamahal sa Pilipinas, isa siya sa mga pinakadakilang bayani ng ating bansa.